Magandang hapon po. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng 1 Thessalonians. Pagpapatuloy po ito nung huling message na dinala ko sa chapter 4, 1 Thessalonians chapter 4. Simula po sa verse 13 hanggang chapter 5, verse 1 to 11. So, babasahin ko po. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of a command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with these words. Chapter 5. Now, concerning the times and the seasons, brothers, you have no need to have anything written to you. For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying there is peace and security, then sudden destruction will come upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they will not escape. But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. For you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of darkness. So then let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, so that whether we are awake or asleep, we might live with him. Therefore, encourage one another and build one another up, just as you are doing. Manalangin po muna ulit tayo. O dakila naming Diyos, patuloy po kami na nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo pong pangalan, sa mga biyaya na patuloy na idinadaloy nyo sa aming kalagitnaan, sa iglesia, at maging sa bawat isa sa amin. At sa hapong ito, kami ay muling namamanhik ng inyong tulong at gabay ng inyong pong banal na spirito sa aming pong pag-aaral ng inyong salita. Muli ay bigyan niyo pong liwanag ito sa aming pong mga kaisipan at sa aming mga kalooban, at patuloy na magdala po ito ng hamon sa aming pong mga paglakad, sa aming mga pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Sa kabila ng mga hamon na maaaring kinakaharap ng bawat isang mananampalataya, ay magdala po ito ng encouragement sa pagpapatuloy namin sa paglakad at paglilingkod sa inyo. Gabayan niyo po kami sa mga oras na ito, at ang inyong pangalan ang patuloy na maitaas at maluwalhati namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So itutuloy ko lamang po yung last lesson or last topic. So yung 1 Thessalonians, as I discussed before, ay sinulat ni Apostol Pablo kasama si Silvanos at saka si Timoteo. So yung typical na pagsulat ni Apostol Pablo sa mga churches ay laging nandun yung kanyang pasasalamat in the beginning. Ito yung kanyang laging nauna. At dito sa 1 Thessalonians ay ibinahagi niya rin ito. As a matter of fact, itong unang bahagi ng 1 Thessalonians, yung chapter 1 to 3 ay
tumutukoy sa pagpapasalamat or thanksgiving and encouragement. At yun naman pangalawang bahagi, in chapter 4 hanggang chapter 5, ay pupunta naman siya dun sa instruction and exhortation. So yung nakaraang mga mensahe, yung sa chapter 1 ay ipinakita po doon yung isang manifestation o isang pamumuhay ng isang Kristiyano sa katauhan ng mga Thessalonians, at yun ay pinagpapasalamat niya dahil nag-manifest sa mga taong ito ang mga virtue ng isang Kristiyano. At yun yung pagpapakita nila ng doon sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pagmamahal, at sa kanilang pag-asa na hinihintay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ito yung pinag-usapan natin o sinabi ko na 3 cardinal virtues: the love, the hope, and the faith. At tutuloy po natin dito sa chapter 4 dahil yung unang bahagi ng chapter 4 ay diniscuss ko naman po doon yun about dun sa mga apparently mga naging problems ng mga Thessalonians nung si Timothy ay magbigay ng report kay Apostol Pablo. Dahil kung nabasa po natin noon, si Apostol Pablo ay gustong-gusto niyang bumalik sa Thessalonica, subalit sa sanhi ng mga pagkakataon na hindi nakapunta siya ay minarapat niya na si Timoteo ang kanyang ipadala. At yun nga ang nangyari, si Timoteo ay nagkaroon ng mga reports about the Thessalonians. At dito sa chapter 4, makikita natin na base doon sa binanggit nito ay nanggaling ito sa report ni Timothy to Apostle Paul. Kaya sabi niya doon sa chapter 4, finally, then brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus Christ that as you receive from us how you ought to walk and to please God just as you are doing, that you do so more and more. So in spite doon sa pananampalataya na pinapakita ng mga Thessalonians sa kanilang pamumuhay, ay meron pa ring encouragement si Apostol Pablo sa kanyang sulat na dagdagan pa nila ang kanilang mga ginagawa sa kabila ng kanilang pamumuhay bilang mga Kristiyano ay nabalita hanggang sa mga karatig lugar sa Macedonia and other parts. Yet in the letter of Apostle Paul ay meron pa rin siyang exhortation or hamon sa mga mananampalataya doon na dagdagan nyo pa ang inyong pagmamahal sa inyong mga kapatid at patuloy kayong lumakad sa sanctification sapagat ito ang kalooban ng Panginoon o ng kalooban ng Diyos. So, itutuloy ko po ito sa pangalawang bahagi ng chapter 4 do sa verse 13. So, yung sa unang bahagi ng chapter 4 ay patungkol sa paglakad sa Panginoon o how or to walk to please God and to live life that is pleasing to God. Ngayon, dito naman po sa chapter 4, kasi ito ay apparently ay mga problems din na i-report ni Timothy kay Apostol Pablo dahil kung doon sa unang bahagi ng chapter 4 ay sinabihan ni Apostol Pablo yung mga taga-Thessalonians na umiwas sa mga sexual immorality because apparently this is one of the problems in their church before. Kaya yung na-discuss natin doon ay dahil sila ay mga Gentiles background, so common sa kanila yung practice ng maraming mga relationship. At ito yung isang naging problema. Ang pangalawa naman ay itong sa chapter 4 verse 13 na sabi niya, but we do not want you to be uninformed brothers about those who are asleep. So meron pong problem dito kasi in their church ay may mga natulog o yung asleep dito ay mga namatay na. So, nagiging problema ito dun sa mga Kristiyanong Thessalonians dahil hindi nila alam ano ang nangyari na dun sa mga namatay nilang kapatid o sa mga namatay na mga kasamahan nila. Kaya dito ay tumutugon si Apostol Pablo sa problemang ito na isang batang iglesia na maaring hindi niya na ituro. Kaya nga, di ba, pinabalik niya si Timoteo sa kanila dahil hindi na siya nakabalik at maaaring doon sa pagtuturo niya noong unang pagpunta niya doon sa kanyang missionary journey ay dapat itutuloy niya pa itong mga pagtuturo about this one pero hindi na niya naituro. Kaya ito ay dinala niya sa kanyang sulat at
apparently ay hindi nakuha o ang mga Thessalonians lack the detailed knowledge about kung ano ang nangyayari o ang mangyayari sa mga Kristiyanong pumanaw na. So, alam natin na ang kamatayan ay dumarating sa ating mga buhay o sa buhay ng bawat isa. Kaya nga tayo, even sa iglesia, pag may namamatay tayo ay we grieve for our relatives o sa mga kaibigan na nauna na o pumanaw na. At ganun din ang iglesyang ito ng Thessalonians na hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Hindi nila ma-cope o wala silang true understanding doon sa mga recent deaths of their brethren na pumanaw na sa kanilang komunidad. At ang respond nila dito ay hopeless. Para bang walang hope itong mga namatay na to. Saan sila pupunta? So ito yung isang naging problem at ito yung isang ina-address dito ni Apostol Pablo sa sulat sa kanila through the report of Timothy. So alam natin na yung the term asleep o sleep ay isang sa Bible ito ay yung namatay na. Pero sabi nga sa Matthew chapter 9:24 sa ang Panginoong Jesucristo mismo nung kanyang binuhay, kung titingnan po natin sa Matthew chapter 9 verse 24, he said, "Go away, for the girl is not dead but sleeping." We know, and yung mga tao doon, yung babaeng yun ay patay na. Pero ang term ng Panginoong Jesucristo, she is just sleeping. Pinapakita doon na doon sa instance na yon, na ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo sa pagbuhay, sa patay, or yung kanyang kapangyarihan ay mas makapangyarihan sa death in itself. Kaya sabi niya, "Go away, for the girl is not dead but is sleeping." So, mas makapangyarihan ang Panginoon kaysa kamatayan na nararanasan ng isang mananampalataya. So, ito yung itinuturo ngayon o isinulat ni Apostol Pablo dito sa mga taong ito. At nire-remind niya sa kanyang pagkasulat na ang kamatayan ay hindi yung katapusan. The death itself is not the end. Kaya ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi, he is just or she is just sleeping. Though the people around him knows that that girl has died already. Pero ito rin again, i-relay po dun sa reminder na Apostol Pablo na death is not the end in itself. There is something more for the dead or for the Christians who died already. And we all know here that after death, there is a future thing that we are waiting for, and this is the resurrection. Alam natin na darating yon, na parang pag natulog tayo, ang isang tao, pag natulog, he knows that he will wake up in the morning. It's just like when we die, we will wake up again in the future with the Lord Jesus Christ. And that is it's just like the man or woman sleeping and waiting to meet the sunrise as he wake up. So mayroong nire-remind ni Apostol Pablo na doon sa mga taga-Thessalonians na mayroong pang there is something else after death. Ito yung namumroblema, itong mga taga-Thessalonians. Ito yung apparently na naging report ni Timothy na bewildered sila sa situation na maraming o may mga namatay sa kanilang hanay o sa kanilang komunidad at iniisip nila, dumarating sa kanilang pangunawa na wala nang kakahinatngan o nandoon na lang yung mga namatay na lang kasamahan. So ang sabi nga ay death is an unequal match. Hindi pwedeng ma-equate ang kamatayan sa pagbibigay ng kapangyarihan ng buhay ng Panginoong Jesucristo. So in itself, ang death ay hindi mananatiling death lamang o hindi yun ang magko-conquer sa atin o sa mga Kristiyano. There is hope, and that is what we are looking forward. We have the greatest hope. So, unlike pagans or unlike the unbelievers, ang sa kanila, pag sila ay nag-grieve, nag-grieve sila dahil wala silang hope. But as Christian, though we grieve for the loss of our relatives, but we know that beyond that grief,
ay may pupuntahan na mas magandang place or with the Lord Jesus Christ ang ating mga kasamahan or those people or those Christians who died in Christ. Merong isang Greek poet na nagsabi na about the hope of the unbelievers. Sabi niya, hopes are for the living. Dead are without hope. So, parang tumutugma yun doon sa mga understanding ng mga taga-Thessalonians. When some of them died, parang dumating yung kanilang situation na yung mga namatay pala ay wala nang pag-asa. Kasi nandun sila sa time ng mga ganong mga manunulat o mga writers. At meron isang marker o one Roman tombstone na mayroong nakalagay o may nakasulat or inscription na into nothing, from nothing, how quickly we go. So, pinapakita sa kanila na wala pa ng pag-asa yung mga namatay. Hanggang doon lang sila sa kanilang libingan. Kaya ito yung nire-remind ni Apostol Pablo dito sa mga tao, dito sa mga Kristiyano na itong mga tao ito ay hindi nila naunawaan na yung mga namatay nilang Kristiyano will rise again from the dead. At yun ang namimiss nila sa kanilang situation. At yun yung isang report na dinala ni Timothy kay Apostol Pablo. Kaya ito ay isa sa mga naging bahagi sa pagsulat ni Apostol Pablo sa kanila. So from the early part ng chapter 4, nakita natin doon yung dapat paano mamumuhay ang mga Kristiyano. Ito ay although ini-encourage ni Apostol Pablo at nagpapasalamat siya sa manifestation ng Christian virtue ng mga Thessalonians na ito, yet there were problems in the midst of them. And one of these is yung sa kanilang sexual immorality. And he also addressed that concern. Now, here, dalawa ang tinitingnan natin dito. Ano ba yung faith ng mga, faith is yung F-A-T-E, the Christian faith who died, and the faith of the Christian who are still alive. So dalawa. Mayroon bang pagkakaiba na pupuntahan yung dalawa, yung mga namatay na, mga Kristiyano na namatay na, at yung Kristiyano na buhay pa, na saan sila pupunta in the future. So, ang sabi, ang resurrection daw ng Panginoong Kristo or the resurrection of Jesus Christ is the center of all or of the center of God's plan for history and is the basis for hope in the future resurrection of the body. So, first of all, meron tayong tinitingnan. Kaya nga yung steadfast, yung hope na sinasabi natin or the blessed hope, iba yung hope na sinasabi ng mga unbelievers na parang it's just a cliche na sinasabing, I hope so, na parang pagpupunta sa isang lugar ay, I hope makapunta ako doon, or I hope someday, the hope that we are talking here is definite that will happen. Kaya nga, blessed yung hope na tinitingnan ng mga Kristiyano. And even the dead in Christ, they have their hope also in the coming days. Kaya ito yung inire-remind ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonians. Sabi, Paul wishes to encourage the Thessalonians who are left alive in light of the recent death of fellow believers. So, nire-remind nila ni Apostol Pablo na mayroong kahinatnan o mayroong pupuntahan ang mga namatay na sa ating hanay, katulad din na mga nabubuhay pa na naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya dito nga sabi, we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others who have no hope. So sa mga unbelievers, ito yung kakaiba. We both grieve, Christian and unbelievers grieve in the death of the relatives and the death of their partners. Pero the difference is, tayo at yung mga namatay nating kapatid sa pananampalataya, ay yung hope na yon ay makakamit nila yon. Makukuha nila yon at yun ay ma-attain natin when the Lord Jesus Christ comes back.
So sabi, sa verse 14, for since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with Him those who have fallen asleep. So ito po yung hope na tinitingnan natin. Ito yung reinforce ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonians. At ito yung glimpse ng eschatological events na mangyayari or will unfold for the faith of the Christian dead. And the faith also of those Christians who are still alive. So while we are waiting, and those dead that are also in the grave, ay parehas yung hope na pupuntahan natin. We hope for that blessed hope, for the coming again of the Lord Jesus Christ. This is, sa verse 18, ay binabanggit po doon yung great encouragement. Sabi, therefore, encourage one another with these words. So, ito yung instruction sa kanila ni Apostol Pablo. So, at ang sinasabi nga ay, alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay babalik ng visible, public, and loud. Hindi po ito sikreto. Hindi po ito yung sinasabi na doon sa rapture na mayroong dalawa na bigla na lang mawawala yung isa. So, ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay visible, public, at loud. Ang sinasabi lang dito ni Apostol Pablo ay yung sinasabi niya na parang isa siyang magnanakaw na darating ng hindi natin alam kung kailan. Pero as Christians, we are expecting that Christ will return again or will come back again. Pero hindi naman ito hindi sa mga Kristiyano, hindi ito yung katulad ng may darating na magnanakaw na ikaw ay mabibigla na lamang na may dumating na magnanakaw. Yes, Christ will come at the time that we will be surprised when it will come, but ang hamon is sa mga Kristiyano na naghihintay sa pagdating o sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, are we ready? Are we vigilant? Patuloy ba tayo na nagmamasid o patuloy ba tayo na lumalakad sa ating mga buhay pananampalataya in sanctification as mentioned in early part of chapter 4. Sabi po doon, finally, then brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus Christ that as you receive from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing, that you do so more and more. For you know what instruction we gave you to the Lord Jesus Christ. For this is the will of God. So ang hamon sa atin, sa ating mga mananampalataya, while we are waiting sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, ay nananatili ba tayo na vigilant? Nananatili pa tayo sa pamumuhay natin, sa sanctification life natin, sa pamumuhay na nakakalugod sa Panginoong Jesucristo. Ito yung hamon. Hindi dapat inaasahan sa isang Kristiyano na he knows or he is hoping for the Lord that he will be coming back. Ito yung isang problema ng mga taga-Thessalonians. Ito yung last part na binanggit ko na kaya nga yung iba sa kanila ay hindi na nagtrabaho. Kasi naging so excited naman sila, naghintay na lang sila, na neglect nila yung kanilang mga responsibility. Kaya nga yung iba ay umaasa na lamang sa loob ng iglesia na mayroong may kaya, umaasa na lamang sila doon sa mga mayayaman at sila ay hindi na nagtrabaho. So yun naman yung kabilang side sa paghihintay sa Panginoong Jesucristo, and this probably also a problem to a Christian in our time today. So ito yung mga nangyayari during that time. So bewildered ang mga Thessalonians na yung kanilang mga kapatid na namatay na ay hindi nila alam kung ano na ang mangyayari, or probably they were thinking na hopeless ang kalalagayan ng mga kapatid nila. So binanggit dito, sabi sa verse 15, for this we declare to you by a word from the Lord that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. So sinasabi dito na mauna sila actually, yung mga namatay, at tayo ay susunod. So from this instruction ni Apostle Pablo is a reminder to them or a encouragement to them na may pupuntahan ang mga namatay na kasama natin.
at susunod tayong mga buhay pagbalik ng Panginoong Hesukristo. So ito yung encouragement niya doon sa mga taong yon, sa mga mananampalataya during their time of the Thessalonians. So dalawang bagay, itong early part na ito or dito sa chapter 4 verse 13 ay in-address ni Apostol Pablo yung mga namatay na. At dito naman sa chapter 5, ito naman yung mga ina-address naman niya dito yung mga buhay pang Kristiyano na naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya, now, concerning the times and season, brothers, you have no need to have anything written to you. Bakit po sinabi niya yun? Kasi naturuan niya nung nandun siya sa kanilang harapan. For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying there is peace and security, then sudden destruction will come upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they will not escape. So another problem na ina-address ni Apostol Pablo, dumating yung report sa kanya na yung sila ay namumroblema dahil parang hopeless yung kanilang mga kasamahan na namatay. So eto naman, may nagbibigay naman sa kanila o may mga prophets naman sa kanila na nag-warning na maybe there is peace and security, then sudden destruction will come. So nataranta sila or nagulo sila sa mga sitwasyon na dumarating sa kanilang kalagitnaan. So, sabi, Thessalonians either were worried that they may not be prepared for the day of the Lord. Or maybe they were insecure about their status on that day in view of the recent unexpected death. So, ini-emphasize dito naman ni Apostol Pablo yung vigilance, yung paghihintay, o yung pagmamatsyag at pamumuhay ng nakalulugod sa Panginoon habang tayo ay naghihintay sa Kanyang pagbabalik. At sabi, Christians' mental sobriety and alertness in a time of spiritual torpor and ethical perversion. So dapat buhay yung ating kaisipan, buhay yung ating pananampalataya sa paglakad na mayroong ng pleasing sa Panginoon habang tayo ay naghihintay sa Kanyang pagbabalik. And we should be ready. Kaya nga yung kinumpare niya dito, sabi, now concerning the times, for you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. Sabi niya, alam mong darating ang magnanakaw. Alam mo naman darating hindi mo lang alam kung kailan. Pero alam mong darating ang magnanakaw, kaya maghanda ka. Di ba? Anong illustration na sinasabi dito? Kung yung isang may-ari ng bahay ay alam niya na darating yung magnanakaw ng gabing yon, anong gagawin niya? Siya ay maghahanda. He will prepare. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano na ikaw ay hindi naghahanda, although alam mo na mayroon tayong hinihintay na pagdating na muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, then ito yung tinitingnan o nagiging problema nila Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Sabi, dito sa chapter 5 ay mayroong tatlong bahagi. Yun sa chapter 5, verse 1 to 3 ay paghanda para sa pagdating ng magnanakaw or being ready for the night thief. At ang doon sa chapter 5 verse 47 naman ay ibinahagi dito yung day and light people. You are a day and light people. At doon sa verse 8 to 11 is battle as day. So mayroong paghahanda sa pagdating ng magnanakaw at pagkilala sa iyong katatayuan, at yung pangatlo ay yung paghahanda sa pakikibaka habang ikaw ay naghihintay. So, sabi, alam natin na mayroong panahon sa bawat nangyayari. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, for all things, there's a time and a season for every matter under heaven. Doon sa Daniel chapter 2 and 21 ay mayroon din pagbabago ng mga seasons. Mayroong pagbabago ng kaharian, may pagtatanggal ng hari, at mayroon ding paglalagay. So mayroong pinapakita dito si Apostol Pablo na pagbabago ng panahon, subalit
sa isang mananampalataya sa kanyang paghihintay sa kabila ng mga pabago-bagong panahon, ang sabi niya ay nananatili dapat sa iisang layunin o sa iisang kaisipan na siya yung umaasa sa siguradong pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So sabi dito, ang mga taga-Thessalonians daw ay confused dahil nga kaya binanggit niya dito sa there is peace and security, then sudden destruction will come upon them as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief, for you are all children of light. Si Apostol Pablo daw ay so concerned about the thing ng the future matters para doon sa mga mananampalatayang iyon ng mga taga-Thessalonians. At hinihiling niya na sila ay maging handa or ma-anticipate nila ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At nag-warn siya na may mga tao na may magsasabi ng there will be peace and security. Pero yung mga taong iyon na nagsasabing yon ay hindi naman nila kayang i-guarantee yung absolute peace or security in their midst. Kaya ang pwede lang panghawakan ay ang security and peace na daladala ng Panginoong Hesukristo. Only the Lord Jesus Christ has the executive power para ipagkaloob o i-deliver yung mga mananampalataya sa tunay na biyaya o sa pagpapala ng kanyang pagbabalik. So nalilito yung mga Thessalonians doon sa mga may dumarating sa kanilang balita na hindi, magkakaroon ng peace, magkakaroon ng security. Alam natin na even in our time ay laging yan ang hinahangad ng ating mga leaders. Peace, pero peace will not come. Hindi darating yon sa ating panahon. Only in the Lord Jesus Christ that true peace will come to all His people. So ito po yung habang naghihintay sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, ang hamon ay maging mapagmatsyag tayo. Ngayon, sa verse 4 and 7, sabi dito, but you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief, for you are all children of light, children of day. So dito ay nire-reinforce ni Apostol Pablo yung katatayuan ng mga taga-Thessalonica. Kayo ay nanggaling na sa kadiliman at nandito na kayo sa liwanag. Sa pagkaligtas sa inyo, sa pagkatubos sa inyo ng Panginoong Kristo at sa inyong response sa gospel, ay napunta na kayo sa liwanag. You are now in the light. Sabi, for you are all children of light, children of day. So dito ay nilalagay uli ni Apostol Pablo yung assurance doon sa earlier part, doon sa verse 4 na sabi that each one of, sa chapter 1 verse 4, sabi po doon ay, for we know, brothers, loved by God, that He has chosen you. So ito ang pinanghahawakan ni Apostol Pablo para dito sa mga mananampalatayang ito. Sabi niya, kayo ay malinaw na pinili na ng Diyos. You were chosen. Kaya sinasabi niya na, you are now the children of light. You are day and light people. So, doon ay dinadala sila ni Apostol Pablo sa assurance na yon, sa magiging the destiny nila at sa kanilang status. So, they are children of light. Those who belong to the realm of God and His salvation. Kasama na sila doon. They are the children of day. So kasama na sila. So nire-reinforce ito ni Apostol Pablo sa kanilang through his letter para sa mga mananampalatayang ito ng mga Thessalonica. At sabi po, but you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief, for you are all children of light, children of day. We are not
of the night or of the darkness. So alam po natin, yung mga karanasang yon na tayo dati ay nandun din. Dati nandun tayo sa kadiliman, subalit tayo ay nakaranas ng kaligtasan at tayo ay napunta na sa liwanag na dala ng gospel sa ating mga buhay. So kaya si Apostol Pablo ay dinidesire niya yung mga taga-Thessalonians to be prepared at ilagay sa kanilang kalagitnaan o sa kanilang mga kaisipan to know what really matters and to focus on being in the know or to focus less in the know and more on being in the right. Parang sinasabi dito ni Apostol Pablo na alam nyo na darating muli ang Panginoong Jesucristo. Huwag na kayo masyado mag-focus doon. Alam nyo na yun eh. Ang sabi niya ay mag-focus kayo doon sa on the right behavior sa pagbabalik ng Panginoon. So focus more on being in the right attitude when the Lord's come back. So nagfo-focus na siya o ina-address na niya yung mga taga-Thessalonians na darating ang Panginoong Jesucristo for sure. Ang mga namatay na sa ating hanay ay pupunta rin sa Kanya. Mas mauna pa sila kaysa mga buhay sa atin. Kaya alam nyo na yan. Alam nyo, para sinasabi nyo na, alam nyo na ang magnanakaw ay darating. Darating na yan. Hindi na pinag-uusapan yan. Kaya mag-focus kayo ngayon sa behavior natin o sa behavior nyo sa pagbabalik ng magnanakaw na yan. O sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. And when He comes back, so ano ang dapat nating ipahayag o anong dapat makita sa atin? Kaya nga sabi doon sa early part ng chapter 4, sabi, we ask and urge you in the Lord Jesus that as you receive from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing, that you do so more and more. Dagdagan nyo pa kung ano yung mga ginagawa nyo, yung pagmamahal nyo sa inyong mga kapatid, love your brethren more. Kung ang inyong pananampalataya ay nanghihina, dagdagan nyo pa. So habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo at umiwas kayo sa, ito yung mga actions dito kanina, doon sa early part ng chapter 4, sa mga immoral, sexual immorality. So ito yung mga naging problema nila doon. So sabi, be prepared or focus more on being in the right behavior. So, yung pangatlo sabi sa chapter 8, verse 11, sabi po dito, but since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, so that whether we are awake or asleep, we might live with Him. Therefore, encourage one another and build one another just as you are doing. So, kumbaga sana yung mga angkap o angkop ng isang pamumuhay ng isang mananampalataya ay nandun na sa mga taga-Thessalonica. Ang sinasabi lang ni Apostol Pablo ay dagdagan nyo pa. Sabi niya, kaya nga sabi niya, just as you are doing. Habang ginagawa nyo na yan, ay dagdagan nyo pa. Habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. At doon sa verse 8 to 11, perhaps mayroon daw kahit itong mga mananampalatayang ito ay nagkakaisa, ay mayroon din daw bickering sa kanilang kalagitnaan. O yung pinagtatalunan ay probably yung panahon, kung kailan, yung times and season, when will the Lord be coming back? At ito ang kino-question nila doon sa mga katatapos na event sa kanilang kalagitnaan or nagiging infighting inside the church. Kaya ang encouragement sa kanila ni Apostol Pablo dito sa huling bahaging ito ay to take up the spiritual armor necessary to challenge their enemies. So isuot nyo kung ano yung mga kinakailangan para labanan ang mga kalaban natin. Kaya sabi niya, let us be sober,
having on the breastplate of faith and love, and for a helmet of hope, the hope of salvation. Ibinabalik ni Apostol Pablo doon sa unang bahagi ng kanyang sulat, yung kanyang pagpapasalamat. Sabi niya, we give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our prayers, remembering before our God the Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. Ibinabalik ni Apostol Pablo, sabi niya, isuot niyo yon. Kung ano yung daladala niyo dati o kung ano yung daladala niyo ngayon, ay panatilihin niyo yung nakasuot dahil yun ang inyong armor. So, ito yung nagkukonsist o ito yung mga angkap o sangkop para sila ay makalaban sa kanilang mga pinagdadaraanang mga hamon. Sabi, the armor that the Thessalonians believers were consist of loyalty, love, and hope. And ito yung three cardinal virtues na sinasabi sa kanila ni Apostol Pablo, na nakita na, nandiyan na yan sa inyo. Kumbaga, ang sinasabi lang niya, ay pagyamanin niyo yan, dagdagan niyo pa. At sinasabihan niya na mag-focus kayo doon sa attitude and behavior niyo na nakita na sa inyo nung kayo ay tumanggap o na kayo ay naging mga Kristiyano. Ito ay distinct na sa inyo, nakikita na yan sa inyo. At you were already characterized with that values or with that behavior. Kaya nire-remind niya Apostol Pablo na kayo ay itinalaga na ng Panginoong Hesukristo sa inyong kaligtasan. At ang anger o yung wrath ay hindi na actually darating sa inyo, but rather, ang exhortation ni Apostol Pablo ay manatili kayo o patuloy niyong palakasin ang bawat isa sa inyo. Sabi niya, therefore, encourage one another and build one another up just as you are doing. So, ito yung naging ilan sa mga problema na inaddress ni Apostol Pablo aside doon sa mga sexual immorality, yung kanilang mga complacency, yung kanilang hindi pagtatrabaho at naghihintay na lamang. Ito yung dalawa pa na dumating din sa kanilang kalagitnaan about doon sa mga kahihinatngan na mga kanilang kapatid na mga namatay na at maging ang mga buhay sa pananampalataya ay ito rin ay in-address ni Apostol Pablo. At ang isang keyword na pwede natin tingnan dito ay yung kanilang sinasabi ni Apostol Pablo na be vigilant. Parang pagka may dumating sa atin na parang sa ating kalagitnaan o sa ating bahay, kung ikaw ay you're so careless at hindi mo pinoprotektahan, probably ang iyong sambahayan o yung bahay, ay maaari ka talagang manakawan. Pag dumating ang magnanakaw na hindi mo alam at hindi ka handa or you are careless, things may happen to you. So ganun din sa pamumuhay ng mga Kristiyano na in-address ni Apostol Pablo sa kanilang panahon. At pwede natin itong tingnan sa ating mga pamumuhay din sa ating panahon ngayon. So hindi na tayo nagpo-focus dun sa kailan ba darating ang Panginoon? When? Hindi na natin tinitingnan kung anong season yan. Ang tinitingnan natin ay yung behavior natin dahil alam natin na darating siya. Yun ang pinagtutuunan na at yun ang ini-encourage si Apostol Pablo sa mga taong ito during their time. Nagtatalo-talo pa sila kung anong season, yet hindi na yon ang kanilang dapat tingnan. Kaya ang sabi ay, vigilance and Christians should be always ready and alert. Lalo na dun sa time ng complacency. So, complacency will always come in our life. So, darating ang panahong yon na tayo ay maari manghina, kahit ang hamon ni Apostol Pablo ay maging mapagmatsyag sa muling pagbabalik ng Panginoon. Hindi na rin question kung ano yung kahihinatngan talaga ng mga namatay na, dahil ang Panginoong si Apostol Pablo mismo ang nagsabi na mauna sa muling pagbabalik ng Panginoong Kristo, hindi pwedeng mauna yung mga nabuhay muna. Mauna yung mga namatay. Kaya sabi, kung babalikan natin, but we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again,
Even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. For this, we declare to you by a word from the Lord that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. Nakadetalye na ang mangyayari. Hindi na natin kailangan maghanap kung ano pa yung mangyayari. Hindi na rin natin kailangan maghintay kung anong panahon. It will happen. Mangyayari ito. Kaya sabi sa verse 18, For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of a command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. Visible, public, and loud. So pagbabalik ng Panginoong, ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay hindi sikreto. Na magugulat na lang tayo doon sa belief ng rapture na, ay wala na yung kasama ko. Baka na-rapture na. Hindi po. Pag ang Panginoong Jesucristo ay muling bumalik, mayroong archangel. It will be loud. Sabi, the voice of an archangel will be heard. At ano sabi? And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with these words. There is no such or much more encouragement sa ating mga Kristiyano, sa ating pamumuhay, but to look always on the way on the second coming of the Lord Jesus Christ. Ito yung pinaka-definite hope. Hindi po tayo nag-aalatsamba lang dito. We will not take chances that the Lord may come and will take us up there. Hindi po. The Lord Jesus Christ Himself, He will come again with the voice of an archangel and with the sound of the trumpet. Kaya sa atin, sa mga namatay na mga kasamahan natin, babangon silang una pagdating ng Panginoong Jesucristo. At yung tayo mga buhay ay susunod sa kanila at ating tatagpuin ang Panginoong Jesucristo doon sa alapaap. Kaya nawa ito ay maging malaking encouragement sa atin. We know and we should be real o maging realistic tayo na although while we are waiting for the Lord, there are so much challenges in our life. Even in our Christian life, marami po tayong hamon na pinagdaraanan. Katulad din ito mga Thessalonians. Although yung foundation nila in their faith are so clear with Apostle Paul, kaya nga siya ay nagpapasalamat dahil yung manifestation ng Christian virtue ay naging visible sa kanila, ay ganun din nawa sa atin. As we declare our faith in the Lord Jesus Christ, ay mayroon tayong siguradong pinangahawakan na tayo ay mayroong pupuntahang kasiguruhan. Just like those people na nauna na sa atin, na mga mananampalataya na, ay ganun din tayo ay susunod na. Kaya ito ay magdaranin sa atin nawa ng kasiglahan, patuloy, as we continue to serve our God in this locality or in this church, na makita sa atin or lalo pang magmanifest sa atin ang ating mga buhay pananampalataya, ang ating mga pagmamahal, o yung labor of love, at yung matinding paghihintay o siguradong paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. At nawa ay datyan niya tayo na iisa ang layunin sa bawat puso natin na tayo ay naghihintay sa kanyang muling pagbabalik ng abala na gumagampan sa ating mga buhay pananampalataya. Hindi katulad ng mga problema na maaaring na-encounter nitong mga taga-Thessalonians na to, na sila ay hindi na nagtrabaho at umasa na lamang sa kanilang mga kapatid o sa kanilang mga kasamahan sa iglesia at hinintay na lamang nila. Kaya dito ay tinitingnan yung behavior at attitude ng mga Kristiyano. Tayo po'y manalangin.
O dakila namin Diyos, maraming salamat po sapagkat kayo mismo ang nangako na kayo ay babalik upang ang mga namatay na sa inyo ay inyong sunduin at pagkatapos ito kaming mga buhay ay isusunod nyo. Isang malaki at katotohanang pangako na pinangahawakan po namin sapagkat kayo po ang nagsabi nito. Kayo na Diyos na hindi po nagkakamali. Kaya wala po kaming dahilan o wala kaming reason na ito ay pagdudahan. Wala po kaming reason na ito ay hindi mangyayari sapagkat kayo ang nagbigay po nito sa amin. Ang aming dalangin lamang o aming Diyos ay masumpungan niyo po kami nawa na gumagampan at namumuhay sa amin pong mga pananampalataya, nagsusumikap sa paglilingkod sa inyo upang kayo ay aming mapapurihan at maluwalhati. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sapagkat kami ay mahihina pa rin. May mga kahinaan po kami at sa lahat ng oras ay kailangan namin ng inyo pong tulong at lakas. Kaya't habang kami ay naghihintay sa muli niyong pagbabalik, nawa ang inyo pong banal na Espiritu ang kumilos sa amin at mag-udyok patuloy sa aming pong mga paglakad sa kabanalan, sa paglakad ng mayroon pong pagtitiwala sa inyo. Maluwalhati nawa patuloy ang inyo pong pangalan sa aming kalagitnaan, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.